Tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang malawakan at matinding operasyong militar ang opisyal na inilunsad ng Sandatahang Lakas ng Yemen laban sa mga estratehikong target at kagamitang militar ng rebeldeng grupong Houthi. Ito ang formal na ipinahayag ng hukbo ng Yemen ngayong Sabado na nagmamarka ng panibagong yugto ng madugong sagupaan sa bansa. Layunin ng opensibang ito na ganap na supilin ang lumalakas na puwersa ng mga rebelde na patuloy na naghahasik ng kaguluhan sa bansa. Ayon sa opisyal na pahayag ng tagapagsalita ng hukbo na si Colonel Majid Al-Nuzaili, ang malaking hakbang na ito ay isinagawa bilang direktang tugon sa marahas na pag-atake ng mga Houthi kamakailan sa mga kampo ng militar. Binigyang diin ng opisyal na hindi kailanman palalampasin ng pamahalaan ang ganitong uri ng banta sa seguridad. Ang deklarasyong ito ay nagpapakita ng matibay na determinasyon ng hukbo na bawiin ang kontrol sa bansa. Naganap ang mga naunang mapaminsalang pag-atake ng Houthi sa mga lalawigan ng Marib at Hadramaut na nagdulot ng malaking pinsala at matinding galit sa panig ng pamahalaan. Ang dalawang lalawigang ito ay kilala bilang mahahalagang sentrong militar at mayaman sa mahahalagang likas na yaman. Ang marahas na pagsalakay ng mga rebelde rito ay itinuturing na direktang paghamon sa soberanya at pambansang katatagan ng buong Yemen. Inihayag pa ni Colonel Nuzaili na ang kasalukuyang operasyon na naglalayong durugin ang mga elemento at kagamitang militar ng Houthi ay aktibong isinasagawa sa kahabaan ng mga linya ng labanan sa maraming lugar at direksyon. Ang malawakang opensibang ito ay naglalayong putulin ang lahat ng linya ng supply ng mga rebelde. Puspusan ngayon ang koordinasyon ng iba't ibang unit upang matiyak ang mabilis na tagumpay ng misyon. Matatandaang noong nakaraang Huwebes, opisyal na inihayag ng Ministry ng Depensa ng Yemen na 17 sundalo at opisyal ang nasawi, habang marami pang iba ang malubhang nasugatan sa isang marahas na pag-atake. Ang trahedyang ito ang naging pangunahing mitya upang ilunsad ng pamahalaan ang pinakabagong ganting salakay. Nagluluksa ngayon ang buong bansa habang nananawagan ng hustisya para sa mga nasawing sundalo. Ang malubhang pag-atake na pumatay sa mga sundalo ay isinagawa gamit ang mga ballistic missile at drone ng mga Houthi na sinasabing sinusuportahan ng Iran. Tinarget ng mga ito ang mga unit ng hukbong nakatalaga sa Marib at Hadramaut. Ang paggamit ng mga sopistikadong armas na ito ay nagpapakita ng lumalaking kakayahan ng mga rebelde na maglunsad ng malawakang pag-atake laban sa mga target na nasa malalayong lugar. Mariing inakusahan ni Colonel Nuzaili ang mga Houthi ng sadyang pagkaladkad sa Yemen sa mga panrehiyong hidwaan upang isulong ang mga dayuhang agenda na walang kinalaman sa kapakanan ng mamamayan. Ayon sa kanya, ginagamit lamang ng mga rebelde ang bansa bilang kasangkapan para sa interes ng ibang mga estado na lalo lamang nagpapalalim sa matinding krisis na kasalukuyang kinakaharap ng naghihirap na mamamayang Yemeni. Bukod sa mga isyong politikal, mariing sinabi ng tagapagsalita na lubhang napinsala ng patuloy na labanan ng ekonomiya ng Yemen sa loob ng maraming taon. Dahil sa digmaan, bumagsak ang mga lokal na industriya, nawala ng hanapbuhay ang milyon-milyong mamamayan at nabaon sa matinding kahirapan ang bansa. Ang infrastruktura ng Yemen ay labis ding napinsala dahil sa walang humpay na mga sagupaan. Idinagdag pa ni Colonel Nuzaili na nagpalaganap din ng sektaryanismo at matinding pagkakahati-hati ang mga Houthi sa buong lipunan. Ang pagpapalaganap ng ganitong uri ng mapanirang ideolohiya ay nagdulot ng malalim na hidwaan sa pagitan ng mga mamamayang dati-rati ay namumuhay ng mapayapa. Sinisira nito ang pagkakaisa at pambansang pagkakakilanlang binuo ng mga mamamayan sa loob ng maraming dekada. Binigyang diin ng hukbo ng Yemen na pananagutin nila ng buong buo ang mga Houthi at ang lahat ng puwersang sumusuporta sa kanila sa anumang patuloy na paglala ng sitwasyon. Ayon sa pamahalaan, hindi sila papayag na magpatuloy ang ganitong karahasan nang walang kaukulang pananagutan. Ang babalang ito ay nagpapakita ng mas matigas na paninindigan ng Estado laban sa anumang banta sa seguridad ng bansa. Nagbabala rin ang hukbo na tutugon sila ng walang anumang pag-aalinlangan kung magpapatuloy ang mga pag-atake ng Houthi sa mga susunod na araw. Ang pahayag na ito ay nagpapadala ng malinaw na mensahe na handa ang pamahalaan na gamitin ang lahat ng kinakailangang kagamitan at puwersa upang ipagtanggol ang bansa. Walang puwang ang anumang kompromiso kapag ang kaligtasan ng mamamayan ang nakataya sa labanang ito.
Sa kabilang banda hanggang sa mga sandaling ito ay wala pang inilalabas na opisyal na pahayag ang panig ng mga Houthi hinggil sa mga pinakahuling kaganapan at sa operasyong militar ng pamahalaan. Ang kanilang pananahimik ay nagdudulot ng iba't ibang haka-haka sa mga analista ng militar sa rehiyon. Marami ang naghihintay kung paano tutugon ang pamunuan ng mga rebelde sa matinding opensibang ito ng hukbong pambansa. Ang mga madugong labanan sa iba't ibang bahagi ng Yemen sa pagitan ng mga puwersa ng pamahalaan at ng mga Houthi ay patuloy na nagaganap mula pa noong unang bahagi ng Hulyo ngayong taon. Ang sering ito ng mga sagupaan ay nagpapakita na malayo pa ang tatahakin bago ganap na makamit ang kapayapaan sa bansa. Ang bawat panig ay patuloy na nagpapalakas ng kanilang mga posisyon sa mga estratehikong lugar. Sa usaping geopolitikal, ang labanang ito ay hindi lamang isang panloob na krisis, kundi naiimpluwensiyahan din ng mga regional na kapangyarihan sa gitnang silangan. Ang suporta ng Iran sa mga Houthi ay patuloy na nagiging isa sa mga dahilan ng tensyon sa buong rehiyon. Dahil dito, ang Yemen ay nagiging larangan ng isang proxy war na lalong nagpapahirap sa paghahanap ng anumang diplomatikong solusyon sa pagitan ng mga panig. Ang patuloy na paglala ng digmaan ay nagdudulot ng matinding krisis na makatao sa buong Yemen. Milyon-milyong sibilyan ang kasalukuyang nangangailangan ng agarang tulong, pagkain at gamot upang mabuhay. Ang mga bata at kababaihan ang kabilang sa mga pinakaapektado ng walang katapusang kaguluhang ito. Ang mga pandaigdigang organisasyon ay patuloy na nananawagan ng tulong para sa mga inosenteng biktima ng digmaan. Maraming bansa at iba't ibang pandaigdigang samahan ang muling nanawagan para sa agarang tigil putukan at pagbabalik sa usapang pangkapayapaan sa lalong madaling panahon. Binigyang diin nila na walang purong solusyong militar ang makakalutas sa krisis sa Yemen. Gayunpaman sa tindi ng galit at pinsala sa magkabilang panig, tila mahirap pa ring makamit ang isang kasunduan sa pagitan ng pamahalaan at ng mga rebelde. Ang mga lalawigang ito ng Marib at Hadramaut ay nananatiling napakahalaga dahil sa kanilang estratehikong lokasyon at mga pasilidad ng langis at gas. Ang sinumang may kontrol sa mga lalawigang ito ay may malaking bentahe sa usaping ekonomiya at militar. Kaya naman hindi katakatakang dito nakasentro ang ilan sa pinakamatitinding labanan sa pagitan ng hukbo ng pamahalaan at ng mga rebelding Houthi sa nakalipas na mga buwan. Ipinapakita ng mga huling kaganapan ng malaking pagbabago sa taktika ng digmaan sa Yemen, kung saan mas madalas nang ginagamit ang mga modernong teknolohiya tulad ng mga drone at ballistic missile. Ang kakayahang ito ng mga Houthi ay nagbibigay sa kanila ng lakas na umatake kahit sa malalayong target ng pamahalaan, habang ang hukbo naman ay patuloy na naghahanap ng paraan upang kontrahin ang mga bagong banta. Habang ang hukbo naman ay patuloy na naghahanap ng paraan upang kontrahin ang mga bagong banta. Habang nagpapatuloy ang operasyong militar, malabo pa ring matukoy kung kailan ganap na matatapos ang kaguluhan sa Yemen. Ang kawalan ng katatagan sa bansa ay nagbabanta rin sa seguridad ng mga karatig bansa sa rehiyon ng Golpo at sa pandaigdigang kalakalan. Ang buong mundo ay nakatutok ngayon sa magiging resulta ng pinakahuling opensibang inilunsad ng sandatahang lakas ng bansa laban sa mga rebeldeng Houthi. Mananatili kaming nakasubaybay sa mga susunod na kaganapan sa Yemen at maghahatid sa inyo ng mga pinakasariwang balita ukol dito. Manatiling nakatutok para sa mga karagdagang detalye sa mga susunod na oras. Isang serya ng mga misteryosong drone ang namataan kamakailan sa ibabaw ng isang napakahalagang base militar ng Alemanya sa lungsod ng Metternich, kung saan kinukumpuni at pinapanatili ang mga modernong Patriot Air Defense System. Ang insidenteng ito ay agad na nagdulot ng matinding alarma sa mga opisyal ng seguridad ng bansa, lalo na't ang Patriot ay isa sa mga pangunahing sandata laban sa mga pag-atake mula sa himpapawid na kasalukuyang ipinapadala rin sa Ukraine upang labanan ang agresyon ng Rusya. Ayon sa mga paunang ulat mula sa lokal na pamahalaan, unang napansin ng mga tauhan ng isang pribadong kumpanya ng seguridad ang mga hindi kilalang lumilipad na kagamitan mula gabi ng Agosto 6 hanggang umaga ng Agosto 7. Agad nilang ipinaalam ito sa mga pulis na kalaunan ay nakakita rin ng isang malaking drone na umiikot sa ere sa loob ng maikling panahon bago ito tuluyang nawala sa dilim ng gabi nang hindi natutukoy ang pinanggalingan nito. Ang base militar sa Metternich ay hindi lamang isang ordinaryong pasilidad ng hukbo. Ito ay itinuturing na isang napakahalagang sentro ng lohistika ng sandatahang lakas ng Alemanya o Bundeswehr, kung saan nakaimbak ang napakaraming supply ng mga kagamitang militar at mga piyesa para sa iba't ibang sopistikadong sistema ng depensa, kabilang na ang pagpapanatili ng mga critical na radar at missile launcher ng sistemang Patriot.
Kinumpirma ng Operations Command ng militar ng Alemanya ang ulat tungkol sa paglipad ng mga hindi autorisadong drone na ito sa ibabaw ng kanilang sensitibong pasilidad, ngunit tumanggi silang magbigay ng karagdagang detalye ukol sa kanilang naging tugon. Sa kasalukuyan, nananatiling malaking misteryo kung saan nanggaling ang mga drone na ito at kung sinong bansa o grupo ang nagpapatakbo sa mga ito sa gitna ng tumitinding geopolitical na tensyon. Naniniwala ang mga otoridad ng Alemanya na ang mga namataang drone ay maaaring modelong Fly 380. Ito ay isang uri ng sopistikadong drone na may kakayahang mag-take off at mag-land ng patayo o vertical take-off and landing. Meron itong wingspan na umaabot sa 3.5 metro, may bilis na hanggang 150 kilometro kada oras at kayang lumipad sa napakalayong distansya na aabot sa 400 kilometro. Ang pangyayaring ito ay nagdulot ng malalim na pagkabahala sa mga ahensya ng paniktik ng Alemanya na nag-udyok sa kanila na maglunsad ng isang formal na investigasyon ukol sa hinalang paniniktik sa kanilang pasilidad. Ayon sa ulat ng kilalang pahayagang si Deutsche Zeitung, lubos nang inalis ng mga investigador ang posibilidad na ang mga ito ay mga ordinaryong drone lamang na ginagamit para sa libangan o mga gawaing sibilyan na naligaw. Hindi ito ang unang pagkakataon na may mga kahinahinalang drone na lumipad sa ibabaw ng mga sensitibong instalasyong militar sa buong Alemanya. Sa mga nakalipas na buwan, maraming katulad na aparato ang namataan malapit sa mga daungang militar, mga imbakan ng armas, at maging sa mga kampo ng pagsasanay kung saan kasalukuyang tinuturuan ang mga sundalong Ukrainyano para sa nagpapatuloy na labanan laban sa puwersa ng Rusya. Ayon sa mga eksperto sa seguridad, ang ganitong uri ng paulit-ulit na aktibidad ay malinaw na naglalayong mangalap ng sensitibong impormasyon tungkol sa mga kritikal na infrastruktura ng depensa. Gusto ng mga espiya na malaman kung paano nakadeploy ang mga kagamitan, ang schedule ng mga sundalo at kung paano tumutugon ang sistema ng seguridad ng Alemanya sa mga hindi inaasahang pagpasok sa kanilang airspace. May mas seryoso at nakatatakot pang teorya ang mga eksperto sa militar. Ang mga paglipad na ito ay maaaring paghahanda para sa mga posibleng sabotahe sa hinaharap. Bagamat wala pang direktang ebidensiya na nagpapakita ng agarang banta ng pag-atake sa loob ng base militar sa Metternich, ang posibilidad ng pisikal na pananabotahe ay hindi maaaring baliwalain ng pamahalaan sa ilalim ng kasalukuyang sitwasyon sa Europa. Ang insidenteng ito ay naganap ilang araw lamang matapos ang isa pang nakababahalang pangyayari kung saan isang drone na naglalaman ng mga pampasabog ang bumagsak malapit sa isang higanteng eroplanong pangtransportasyon na an 1-2 via Enego, Ukraina sa Leipzig-Halle Airport sa Alemanya. Ang insidenteng iyon ay nagpakita na ang mga drone na ito ay hindi lamang maaaring gamitin para sa paniniktik, kundi mayroon ding kakayahang magdulot ng pinsala. Batay sa isang lihim na ulat ng pulisya na nakuha ng media sa Alemanya, ang mga pampasabog na nakakabit sa drone na bumagsak sa paliparan ay mga dekalidad na produktong militar na may malakas na puwersa, CCTV at hindi lamang mga simpleng gawang bahay. Ito ay nagpapahiwatig na ang mga aktor sa likod nito ay maaaring may direktang akses sa mga sopistikadong kagamitang pangmilitar at may mataas na antas ng pagsasanay sa paggamit ng mga pampasabog. Hinala ng mga investigador na ang drone ay dumaan sa espesyal na modifikasyon upang makaiwas sa radar at iba pang sistema ng pagsubaybay sa seguridad ng paliparan. Ang ganitong antas ng teknolohiya ay nagpapakita na ang mga salarin ay maaring hindi lamang mga ordinaryong kriminal, kundi mga bihasang ahente na may sapat na pondo, suporta mula sa labas, at posibleng may koneksyon sa mga dayuhang ahensya ng paniktik. Bilang isa sa mga pinakamalaking taga-suporta ng Ukraine sa laban nito laban sa Rusya, ang Alemanya ay naging pangunahing target ng mga dayuhang operasyon ng paniniktik at pananabotahe. Ang bawat pasilidad na naglalaman ng mga sandata o nagsasanay ng mga tropang Ukrainyano ay maaaring ituring na sensitibong target kaya naman patuloy na sinusubok ang pambansang seguridad at kakayahang magtanggol ng bansa. Ang Patriot Air Defense System na kinukumpuni sa Metternich ay may napakahalagang papel sa pagtatanggol sa himpapawid ng Ukraine laban sa mga missile at drone ng Rusya. Ang anumang pagkaantala, pinsala o sabotahe sa pagpapanatili ng mga sistemang ito sa loob ng Alemanya ay direktang makaapekto sa kakayahan ng Ukraine na ipagtanggol ang kanilang mga lungsod at mamamayan mula sa patuloy na pambobomba ng kaaway. Dahil sa mga sunod-sunod na insidenteng ito, lumalakas ang panawagan mula sa mga politiko at mamamayan ng Alemanya na higpitan ang seguridad sa paligid ng mga kritikal na infrastruktura.
Marami ang humihingi ng mas mabilis na pag-deploy ng mga makabagong sistemang kontra-drone upang maprotektahan ang mga base militar, paliparan at iba pang sibilyang pasilidad na madaling matarget ng ganitong uri ng paniniktik. Ipinapakita rin ng sitwasyong ito ang kahinaan ng buong Europa pagdating sa pagsubaybay sa mabababang lipad ng mga maliliit na drone. Ang mga tradisyonal na radar ng militar ay madalas na idinisenyo para sa malalaking eroplano at missile, kaya naman nahihirapan silang tukuyin ang maliliit at mababagal na drone na lumilipad malapit sa lupa, na siyang nagiging butas sa seguridad na maaaring samantalahin ng mga kalaban. Upang labanan ang bagong banta na ito, sinisimulan na ng militar ng Alemanya ang pagbuo ng mga bagong estratehiya sa elektronikong pakikidigma at pisikal na pagharang sa mga drone. Kasama rito ang paggamit ng mga signal jammer, high-energy laser, at maging ng mga espesyal na lambat upang pabagsakin ang mga kahina-hinalang lumilipad na bagay bago pa man sila makalapit sa mga sensitibong pasilidad ng bansa. Ang problemang ito ay hindi lamang limitado sa Alemanya. Marami ring bansa sa NATO ang naguulat ng katulad na pagtaas ng aktibidad ng mga hindi kilalang drone sa ibabaw ng kanilang mga base militar at mga planta ng enerhiya. Ipinapakita nito ang pangangailangan para sa isang nagkakaisang tugon, pagbabahagi ng impormasyong paniktik, at pagbuo ng magkakasamang depensa laban sa mga bagong banta sa himpapawid. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin ang masusing imbestigasyon ng mga autoridad sa Alemanya upang matukoy ang pinagmulan ng mga Fly 380 drone na namataan sa Metternich. Kung mapatutunayang isang dayuhang estado ang nasa likod nito, maaari itong humantong sa isang malubhang diplomatikong krisis at mas matinding tensisyon sa pagitan ng NATO at ng mga bansang itinuturing na banta sa kapayapaan sa Europa. Ang insidente sa Metternich ay isang paalala na ang modernong digmaan ay hindi lamang nagaganap sa harapan ng labanan kundi pati na rin sa digital, tago at himpapawid na aspeto gamit ang makabagong teknolohiya. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na balita rito sa ating programa.